Diyos ko naman, sa lahat ng hirap ang pinagdaanan ko, wala nang pinakamasakit ang namatay na ako ng anak. Kaya kahit ang iba ko niyo sa akin, mani-mani na lang yan. Wala nang masasakit ko kung nawala yung anak ko lalaki. Kahit na ano namatay siya. lalaki mo, Anak niya sa akin, babae lang. Lalaki. Ikip ng lang yan. Wala yan. Ano mama, ano yun? Nagpatibay siya. Anak ko, mga anak ko ngayon. Yung mga anak ko ngayon, at saka yung pagtaas ng bilhin araw-araw. Alam ko lumaban. Tayo araw-araw. Diba? Ang ate-ate ka dyan, wala ka naman. Pilos ka. Kasi, kung sa pangalawa, sa tirong bigas, 500 na pala. Diba? Ito kaya, tayo mag-iilang dito. Tayo Oy, 1,000 nga lang eh. Ang konti na nang mabibili mo. Ako, single mom ko, may mga anak ko. Grocer. Yung mga nagtatrabaho para sa negosyo ko, yung karamihan ko na nagtatrabaho sa akin, pero mga single mom yan. Yun po talaga yung aking advocacy, mabigyan ng trabaho yung mga single mom na kagano. Not just single mom, you're May single ano yun, may bayan sa single Antipolo. parent ka sa Ganda. dream sa buhay. Welcome sa Madaanan na. Siyempre mama, isa mong important pasensya. Itasabihin na dyan. Hindi, gusto rin single. kasi dagdagan mo ng sipag, tiyaga, determinasyon, at dasal. Yun yun. Mamaling ba yung mga success mo, failures and success and sacrifice mo sa ibang bansa? Yung dati na sa Pilipinas, yun ba yung naging daan para umuwi ka, tapos maging Na babae na kailangan mo pagtuunan ng pansin. Kasi nung namatay yung anak ko, wala akong pamilya. Alam mo yun, yung hindi siya. Kasi hindi ko na yung wala yun. Can you imagine? Every time yung sumasakit yung ulo niya, inaatake siya, ako hinahanap. Pero wala akong sa talaga. Kailangan mo trabaho para yung pang-bili ng huwag niya pang-survive sa hospital na. Yun yung sobrang ano talaga. Kaya sabi ko, nung namatay yung anak ko, sabi ko, pag-uwi ko ng Pilipinas, hindi na siguro ako mag-ulit doon. Kung kumapag na naman ako babae sa Spain. Kaya lahat ng klaseng trabaho dito sa Pilipinas, and I am very, very thankful to God. Kasi hindi ko alam na binigyan niya ako ng ganun na na-discover ko lang din. Alay pala ako nakamalang mukha sa stage. Alam mo yun, yung mga isang standard na binigyan ako. Hindi ko akalain na doon. Bukod sa naging choreographer din ako, nag-standard comedian ako. And then nagkaroon ng pa-contest ko sa ABS-CBN. Sa Showtime. 2004. Sa Showtime yun eh. palakpakan naman po namin si Mama. Yes! Iba ka talaga, mamang. Sa dami naman ng OFWs na yun. Yung ano yun. Kasi na, Wawawi ko dati, wawawi. Wawawi no Showtime. Wawawi yan siya. Hindi really. Yung mga komedyante. Nakwento nyo nga na from nanalo kayo sa tungkol. Yes. Kaya nga, kagaya ninyo natin sa industriya, kahit mga artista, hindi tayo habang buhay na sa spotlight. Hindi tayo habang buhay pinapalakpakan. Lagi na siyang Hindi tayo kinukuha habang ni buhay na habang ng fans. Hindi tayo habang buhay nabibigyan ng project. Hindi tayo nabibigyan ng ano. Lalo ngayon, mahina ang industriya after ng pandemic, di ba? Humina tayo kasi nga mga tao nagpanood na sa Netflix, sa mga apps, di ba? So medyo humina talaga ang siniyan. Aminin na natin yan. Kaya dapat talaga tayo nag-iisip tayo ng para sa kinabukasan natin. Hindi lang dahil bilang artista. Yung mga pinagpapagura natin, pinagpupuyatan natin, ilagay natin sa negosyo. Diba? Kung saan ka, kung ano yung strength mo, magaling ka magluto, yan. Food business ka. Magaling ka pang-design ng damit. Pasok mo dyan. Magaling ka sa mga IT, churro, bumblebee. Yan. Magawa ng manta. Kung saan ka magaling, doon mo focus ka doon. Buhusan ng panahon. Kasi nga,